Magandang umaga sa inyo lahat. Si Brother Joe ito ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At hindi ho muna ako kakanta dahil yung last na kinanta ko ay gitara na nga ginamit ko na copyrighted na naman ako. My music is like under the watch of YouTube. So just in case na siguro kung sakaling gusto kong i-monetize to ay magkakaroon ako ng problem, pero as I said, hindi ko naman ho ito i-monetize dahil ang purpose ko ay mangaral lamang ng salita ng Diyos. Kamusta na ho kayo? At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Brother Joe at ako ay re-record o nagpapahayag ng salita ng Diyos dito from Northern California. Originally, I'm from the Philippines, sa Manila. Matagal na akong dekada na nakatira ngayon dito sa Amerika. Ito ang napapanood yung Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At ito ay malaya tayong makakapagsaliksik ng salita ng Diyos. At wala akong religion na sinasabi sa inyo o inaano sa inyo na doon kayo maging miyembro. Wala. Sa akin po ay direkta from point A to point B, yun ang tinuturo ko sa inyo. From earth to heaven, yun ang tinuturo ko sa inyo. From us sinners, diretso tayo sa Heavenly Father in heaven. Ayun po tinuturo ko. Sa mga panahon na nangyayari ngayon, like, ang maganda pag-aralan yung eschatology talaga. Pero kasi kapag ginawa nating parang serye yon, yung kung ano yung sunod-sunod, parang mahirap yatang maintindihan kaagad ng mga tao yon. Yung ngayon na lang na nangyayari. Ito ay simple lang, in a layman's term, yung ibig sabihin ng sasabihin ko. Ang meaning ng ibig sabihin ng the four horsemen in the Bible. Marami sa inyo siguro naririnig na ito. May kulay pa nga, yung kulay puti, pula, kulay black, at saka pale o yung maputlang kulay. So, dito makikita natin dito na naririnig na rin natin ito sa iba. Ano ba talagang pakahulugan? Kasi babasahin ko yung sinasabi ng Revelation chapter 6 kasi dito nila binabase ng iba. At dito ko rin binabase, of course. Pero aliliwanag ko sa inyo. Revelation chapter 6, King James Version, verse 7 and 8. 7 and 8 sabi rito, "And when he had opened the fourth seal," nung binuksan ng Lamb, ang Panginoong Jesucristo, yung fourth seal, "And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, 'Come and see.' And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him." So, medyo umatras muna tayo ng sa verse 1 muna, sa verse 1 bago to. Sa ididiin ko rin kasi to. Sa verse 1 muna, "And I saw when the Lamb," ulitin ko, sa verse 1, ay ganitong sinasabi, "And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, 'Come and see.' And I saw," nakita ni John the beloved, John of Patmos, "and I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, 'Come and see.' And there went out another horse that was red. Power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. And they should kill one another, and there was given unto him a great sword." 5, verse 5, "And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, 'Come and see.' And beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
And I heard a voice in the midst of the four beasts say, Measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou heart not the oil and the wine. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with beasts of the earth. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Glory be to the Lord Jesus Christ. Yung binasa ko na to ay sa topic ng tinatawag na eschatologia o eschatology, the subject of eschatology ay merong mga symbols na ginamit dito. Kasi nga, pag pinag-aralan yung Biblia, hindi ito ay tinatawag na literal na interpretasyon. Meron tinatawag na symbols, gumagamit ng symbols, at meron tinatawag na ang Biblia ay binabase mo ito sa another verses ng Bible from nakuha mo yung message from New Testament, and then you have to confirm it to the Old Testament. So makikita nyo rin yun, yung 4 horsemen na yon ay hindi lang sa Revelation lumabas yan. Makikita nyo rin yan sa Zechariah chapter 1 verse 6 hanggang 8. Zechariah chapter 1 verse 7 hanggang 11. Maging sa Isaiah 53:13 and Nehemiah 18:15, yung mga Zechariah chapter 1 verse 11, yung mga nasasabing symbol dito. Yung 4 horsemen, sabi nga ng Old Testament, maging sa Zechariah, ang meaning nun ay 4 winds of heaven. 4 na hangin ng kalangitan. And there are also the 4 spirits of heaven. Itong 4 na horseman na to na sinasabi na malimit nating maririnig dito sa mga nangangaral ng last days na ito ay binibigyan nila ng interpretasyon na ito ay maaring ganitong religion o ganitong Russia daw ito. O meron pa nga nagsabi na Amerika yan, mga ganyan. Kinakailangan makita muna natin dito yung tinatawag na historical background nito. Yung binasa ko sa Zechariah, babasahin ko sa Zechariah, yung binasa ko sa Revelation ay nasa Zechariah din yun. Sa chapter 6 verse 1. And I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came 4 chariots out from between 2 mountains, and the mountains were mountains of brass. In the first chariot were red horses, and in the second chariot black horses, and in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled and bay horses. Ibig sabihin yung maputla, yung pale. Verse 4, Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? And the angel answered and said unto me, These are the 4 spirits of heavens which go forth from standing before the Lord of all the earth. The black horses which are therein go forth into the north country, and the white go forth after them, and grizzled go forth toward the south country. So dito, yung binabanggit dito ng Biblia dito sa Zechariah at sa Revelation, they are the same horsemen, 4 horsemen.
dito, meron nga siyang, yung bawat horseman na to, ay meron tinatawag na chariots. May chariots sila. Horseman din ang tawag sa kanila, but in the form of chariot din. Itong sa Revelation, horseman, sinasabi ng marami na nakasakay yung tao ron, o kung sino man yung nakasakay doon na merong crowns, tapos meron siyang tinatawag na bow and arrow. It's also the same dito sa Zechariah, yung vision na yun. Kasi, tandaan ninyo, anumang whatever happened in this earth, in this world, was already been happened. It's already been happened kasi ang Bible, whether we like it or not, all of that already, o yung na written na dito sa Bible, all of it, lahat ito, ay nangyari na. Sabi na nga ng Ecclesiastes there's nothing new under the sun. Lahat ng mga bagay na nakikita natin ay naganap na. Example na ito. Alam niyo ba yung deja vu? Nung nasabi ko nung nakaraan, di ba? Deja vu. Halimbawa sa isang lugar, sa iyong pakiramdam, sa iyong pag-iisip, parang nakita mo na yung lugar na yon na nangyari. Ngayon, napapakiramdaman mo, parang ganito ang mangyayari, di ba? Nangyari na rin sa akin maraming beses at nangyayari until now. Ang tawag doon is residual experiences ninyo from the past. Ay ibig sabihin nito, nag-time travel tayo. It's more than time travel. Kasi itong world na ito, itong world, whatever is happening dito sa world na ito, has been like, ang tawag rito, prophesied and already happened in the past. Meaning, para itong isang microchip na you can store memory sa isang microchip, etong pangyayari natin sa mundo na to, kasi nga, yung Biblia, iniwan na sa atin ng Bible. This is the Word of God. And whatever written in this Bible, ay mangyayari. Kasi nga, isinulat na ng Diyos through His prophets na ganito mangyayari kasi yung future natin already up there sa Diyos. Kaya tong earth na ito, whether we like it or not, is just like a pre-recorded history ng buhay ng tao, ng mangyayari, ng ginawa nila sa mga prophets, ng ginawa nila sa mga propeta ng Diyos, at ng ginawa nila sa Panginoon sa Kristo. Nandun na. Yung mga hindi naligtas ay nakahula na sa Bible. Pati yung mga tinatawag na mga mamamatay dahil sa sword, itinakda na sa kamatayan sa sword. Yung iba naman, itinakda ng mapahamak. Yung iba naman, itinakdang maligtas at dalhin sa kaharian ng Diyos. Basahin nyo ang Ecclesiastes. Ang sumulat niyan ay ang matalinong si King Solomon. At through the Holy Spirit and through the Word of God, ay binigyan niya siya ng kasagutan sa mga katanungan niya. Lahat na nangyayari sa mundong ito, lahat ng bagay na nakikita ninyo, new invention, it's already been invented. Kasi nga, nagfo-flow lang tayo sa past. Itong word natin na to, it's not the future. Hindi ito future. Itong present earth is not a future. It's not even a present. It's already past na to. Nakapas na to. At yung sinasabi ng Biblia rito na prophecy, hindi mababali nga. Kaya sabi nga, ang sinalita ng Diyos ay hindi mababali kaya't kailanman. The Word of God cannot be broken. And sinabi rin ng Panginoon sa Kristo yan. Dahil nga, lahat ng naisulat dito ay nangyari na. Either you saved or not saved. Nangyari na. Kaya nga, ang sabi ang Biblia, wala ro maidadahilan ng mga tao tungkol dito. The Bible is the only Word of God, not the Quran. Hindi ang sinulat ng mga Mormons ni Joseph Smith. Only the Bible. Hindi ang Mahabharata o whatever ng mga Indian na taga-India. Hindi ang mga literature na mga pinagsusulat ng mga Jehovah's Witnesses.
Kundi ang Bible mismo, ito mismo. Lahat ng prophecy dito sa Bible, naganap na, whether we like it or not. Kasi nga, ang mundo na to, sabi ng Biblia, ay natapos na. God already created new heaven and new earth. Maaring yung future natin, it's possible, and hindi lang maari, 100%. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ngayon dito sa lupa bago ka namatay, naandun ka na sa new heaven and new earth. Na kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makita yung new heaven and new earth, kung gagamit tayo ng telescope, makikita natin new heaven and new earth nandun sa napakalayong part ng space o galaxy. Makikita natin at yung sarili natin, ayun na pala tayo. Anong ibig sabihin nito? Yung sinabi rito na binasa natin, yung the meaning, ibabalik ko, the meaning of the fourth horseman in the Bible, ang sabi ng binasa natin ay sila ang tinatawag na four spirits of heaven. These are the four spirits of heavens which go forth from standing before the Lord of all the earth. Sila yung mga inutusan, standing before the Lord of the earth. Sila ay gagalaw lamang when the Lamb of God open up the seal. Anong nakita ni John the Beloved doon sa heaven? Jesus Christ, the Lamb of God, broke the seal. Kaya lumabas yung mga four horsemen. Naalala ninyo si John the Beloved nung umakyat sa langit, pinakita ng Diyos sa kanya yung future niya nandun. May isang elder, kinausap siya. Basahin niyo na sa Revelation yon. Nakipag-usap siya, di ba? Sabi niya, Sir, kayo nakakaalam ang ibig sabihin nito, di ba? Nakausap niya. Alam niyo kung sino yun? Sarili niya yun. That his future na nakausap niya. Siya yung mismo. Yung future ni John the Beloved, the last apostle na namatay, siya mismo. Ang kausap niya, nung nandun siya, inakit siya sa langit, ang kausap niya na elder, one of the elder doon, ay siya mismo. Siya mismo yun. Nilapitan siya. Yung future niya. Pwede ba mangyari sa atin yun? Pwedeng-pwede. Kasi sinabi nga ng Panginoon, ang Panginoon sa Kristo ay siya ang yesterday, today, forever, and tomorrow, forever. Sinabi na ng Book of Hebrew yun. So, yung four horsemen dito, ibabalik ko, ay kapag ito ay pinakawala na ng Diyos sa atin, sa apat na sulok ng mundo, ay nandun na tayo sa tinatawag na ang mundo natin ay nasa trajectory na magtatapos na talaga. At alam natin itong mundo na to, itong earth na ito is just like a shadow. Alam nyo ba yung, di ba, kumuha kayo ng bola, pagkatapos itapat nyo sa araw, makikita yung shadow ng bola, bilog, di ba? Ihagis nyo yung bola na inihagis ninyo, susunod yung shadow eh. Susunod. So yung earth na ito is just like a shadow, at yung hinagis mong bola, yung new heaven and new earth na yung nandun. Napalitan na siya ng new heaven and new earth. Kaya itong nangyayari sa atin sa mundo na to, kaya sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng wars and rumors of wars. Dapat na mangyari yan. Kasi nga nasa Bible na hindi nyo maiiwasan. Ang kamatayan ba ng tao ay maiiwasan niya? Hindi. Nasa Bible din. Ang sabi ng Biblia na itinakda na sa tao ang once lang na mamatay, pagkatapos nun ay paghuhukom. After na matapos ang lahat ng bagay na to, at ang mga tao ay marinig ang trompeta ng Diyos, yung mga matutuwid ay mabubuhay silang muli, magkakaroon ng glorified body. Yung mga kasalanan, mabubuhay sila, pero yung kanilang katawan bubuhayin, kasama yung kaluluwa nila, pero wala ng espiritu, yung eternal life, walang eternal life, at sila ay hahatulan ng Diyos. Yung paghatol na yon na sinasabi ng Panginoon, actually nangyari na. Sapagkat sa Biblia, malinaw,
Sinabi ng Panginoon na yung mga makasalanan ay ibubulid niya sa lawa ng apoy. Kung ito ay prophecy pa lang, maaring hindi mangyari. Pero sinabi niya, initimize sa Revelation, makikita, etong ginawa ng Diyos. Itinapon ng mga makasalanan, kasamang demonyo, mga antichrist, mga false prophet, lahat ng gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man nakasulat sa Bibliang ito, ay tinapos na ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi niya nga na naparito ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, upang tupdin niya ang mga nasusulat ni Moses at ng mga propeta. Nung ang Panginoon Kristo nakapako sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niya, naganap na. That's it. Si Kristo lang ang tagapagligtas. At siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Tinapos siya ng lahat. At ang Biblia ay naisulat ito para sa ikatututo natin sapagkat whether we like it or not, tapos na ang kasaysayan ng mundo sa pamamagitan nito. Ngayon, ikaw na lamang ang tatanggap sa Panginoon. Kaya sabi nga, ang mga tumanggap sa Kanya ay kailanman ay hindi mawawala sa Kanyang mga kamay. Jesus Christ said. Kaya mababasa natin dito yung 4 horsemen. Ang sabi ay nakita ni Zechariah yung horseman na yon na nakatayo doon sa tinatawag na myrtle tree. Alam niyo ba yung myrtle tree? May tanim ako niya sa backyard ko. Naputol ko nga pero tumubo pa rin. At meron din akong isang tanim pa ron, tumubo. Yung myrtle tree, mahal na tree yan. Kapag binili nyo dito, nasa mga $60 hanggang $70 na mga siguro 4 feet high. Ang gaganda ng bulaklak niyan na preskong, ang sarap sa pakiramdam kapag meron kayo niyan. Parang ang katawan niya ay parang kala nyo puno ng bayabas. Pero ang daming bulaklak. At yung bulaklak na yon, kapag nahangin ng malakas, lagpakan ka agad yun. Lumalagpak ka agad. Parang kala nyo snow. Myrtle tree ang tawag ron. Sa Biblia, sa mga Hebrew people, ang myrtle tree, at according to the Lord God, na sinabi niya, is a symbol of peace and prosperity, yung myrtle tree. Sabi ng Zechariah chapter 1 verse 8 hanggang 11, Isaiah chapter 53 verse 13, at Nehemiah chapter 8 verse 15. Ang myrtle tree ay simbolo ng tinatawag na peace and prosperity. Makikita natin sa Biblia na sinabi na Apostol Pablo na kapag sinasabi na ng mga tao na kapayapaan, and suddenly, distractions follows. Yun ang katotohanan na ang kapayapaan na hindi galing kay Kristo at hindi galing sa langit ay kapahamakan, hindi kapayapaan. Marami mga tao na maghahanap ng kapayapaan. Ang gagawin nila ay gusto nila pagkasunduin ang mga nag-aaway na faksyon. Gusto nila na ang tinatawag na causes na mga distractions, loss of lives, loss of properties, riots, yung mga ganyan, ay matapos. Magkakaroon silang tinatawag na dialogue. Sa panahon na yon, magkakaroon ng signing of peace treaty. At ang mga tao, kapag nakita nila yung papalakpak sila. But, ang kasunod daw ay distraction. Mababasa niyo yun sa sinulat ng Apostol Pablo. At sa susunod ay sasabihin ko sa inyo nung madiin yun. Pero, ang kapayapaan na hindi si Kristo ang nagbigay ay kapahamakan. Ang tunay na kapayapaan ay ang kapayapaan na galing sa Panginoon Kristo mula sa kanyang salita na galing sa kalangitan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. At hindi gagawin ng maraming tao yon sapagkat sila ay meron tinatawag na religious belief. Diyan tayo ngayon tutuon.
Isa sa mga four horsemen na nandun sa Book of Revelation at maging sa Zechariah ay sabi ay nakadamit ng puti, may crown at binigyan siya ng kapangyarihan to conquer using the bow and arrow. Anong ibig sabihin nito? Marami nagsasabi, Islam yan. Hindi lang Islam eh. Actually, Islam talaga. Siya yung inihula sa Book of Genesis. Alam nyo ba nung si Hagar at si Ishmael ay palayasin ni Sarah? Binigyan lang sila ng isang water bag ng tubig at nagpagala-gala sila sa wilderness at hindi alam ni Sarah kung paano papunta sa wilderness o pabalik sa Egypt sapagkat Egyptian siya. Naubusan sila ng tubig at lumayo siya ng, ang sabi, isang pukol ng arrow ang layo, about 50 yards, para hindi niya makita yung anak niyang si Ishmael na mamamatay. At yung Ishmael na yon ay ayaw niyang makita at si Hagar ay umiyak ng umiyak at yung bata umiiyak din. At biglang bumaba ang anghel ng Diyos at sinabi, Hagar, Hagar. Sabi, di ba, yung batang yan si Ishmael ay napakinggan yung iyak din. At ang sabi ng Biblia, di ba, inimulat ng Diyos yung mata niya, nakakita siya ng tubig, bumukal dun sa sa Saudi Arabia. Saudi Arabia yun, part ng Saudi Arabia. At doon siya uminom at yung anak niya. Sila ay nabuhay, nag-survive. At yung bata ay naging archer, naging namamana. So, ang binabanggit dito na kinoconquer niya through death, ang mga bansa ay Islamic religion. Yung puti na kasuotan nun ay they're using, because yung white na kasuotan ay simbolo ito ng peace and purity o clean intention. But hindi, sapagkat may arong dala to kill and conquer. So isa yun sa explanation, sapagkat si Hagar at si Ishmael ay lumaki na isang namamana. At kapanahunan niya yun. Yung horseman na yun, na white horseman, ay yung future na yon na nakita ni John, actually, ay sa earth natin, sa panahon na yun, ay pass na. And then, the Lamb of God opened this up, yung seal, at umandar na yung horseman, na white horseman. Ibig sabihin, the religion started to advance. Not only Islamic religion, pati yung mga religion ng panahon na yun. Marami nang nag-advance na religion. Ang mga tinatanong siguro natin, bro, alam namin na hindi religion makapagliligtas sa tao. Pero, where this religion originated? Saan ba nanggaling? Mayroong magsasabi siguro sa inyo na ang pinakamatandang religion ay Hinduism sapagkat ito ay lumabas noong 900 BC o 9th century BC. Maaring may nagsasabi sa inyo, Buddhism ang religion na itinayo ni Gautama Siddhartha ng India noong 4th century BC, before Christ, hanggang tinatawag na 3rd century BC, before Christ. Yung hindi nakakaalam, si Gautama Siddhartha, siya ang naging Buddha, sinamba na ng mga tao. Makikita ninyo, galing siya sa India, yung Buddha dun sa India, ibang itsura kaysa sa Buddha ng mga Chinese. Makikita ninyo. Yung tinatawag na pagbabago nun.
Yung isa mukhang Indian, taga-India, isa naman mukhang ano talaga, yung matabang, may matabang tiyan, hinihimas-himas, pagpampuenas daw. So, hindi yon. Hey, how about bro, yung Jewish religion? Lalong hindi yon. Lalong hindi. About yung religion na pinasimula ni Abraham, hindi rin yun. Yung pananampalataya niya. Eh, how about yung religion na itinayo doon sa tinatawag na Tower of Babel sa Book of Genesis na ang leader ay si Nimrod? Hindi rin yun. Eh, how about yung sinaunang mga tao kaya nagunaw ang mundo? Mayroong mga giants, siguro may mga religion na doon. Hindi rin yun. Where this religion or yung tinatawag na the knowledge para yung isang bagay ay maging religion. Basahin ko muna sa 1 Timothy chapter 2 verse 13. Adam was formed first, then Eve. At sa verse 14, and Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. Huwag kayo magagalit sa akin, mga kababaihan. Ang binabanggit dito si Eve, hindi kayo. Ulitin ko, yung mga babae, wala ho kayong kinalaman dito. Sa binasa ko from 1 Timothy chapter 2 verse 13. We are all sinners. Ang binabanggit ni Apostol Pablo is si Adam, ang binabanggit dito, and Eve. Adam and Eve from the past, not you and me. Ang sabi rito, 1 Timothy 2:13, Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman. Being deceived, fell into transgression. Kasi ito, binabalahura ito ng maraming born-again preacher. Ginagawang katatawanan, sinasabi, kayo mga babae, kayo pala una nagkasala. That is wrong. That is wrong. Di kasama pala nanay niya. Yung preacher na yung ginagawa nilang katatawanan ng Biblia, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Pero dito sa sinasabi ko sa inyo, this is a serious matter. It's not a joke. Itong sinabi ni Apostol Pablo, yung katotohanan, why religion came up into this world. Ang sabi rito, 1 Timothy 2:13, Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. It started in Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 5. Here comes Satan as a snake. Nakipag-communicate siya doon sa babae, not to Adam, because Adam knew what's going on. Ang nilapitan niya yung babae na walang aktwal na knowledge about God's commandment na ibinigay niya kay Adam. Because Adam, he was the one formed first. He was formed first, not Eve. Yung gap ng pagkakalalang ng Diyos kay Adam and Eve ay malaki ang gap. Ano sabi ng Biblia? Si Adam namatay na 130 years nung pinalayas na siya doon sa Garden of Eden. But before that, si Adam muna ang nilikha ng Diyos and he named every animal sa whole earth. He roamed around the earth as one man. Wala pa si Eve. At probably, he roamed around the earth more than like 500 million years or 600 million years ago. At si Adam, ang sabi ng Ezekiel din at ng sinabi ng ibang Biblia at sa ibang sinabi ng mga
paniniwala ng mga sinaunang Judeo-Christian. He's not a regular size na tao. In the Bible, si Adam, ang sabi, remember, God created man a little bit lower than the angel. Remember the 144 cubits, about 200 feet, 270 feet high, if I am not mistaken. Mababa ng konti si Adam sa height na yun. At ang sabi ng Biblia na yung height ni Adam, umaabot siya sa taas ng puno ng Libano o Lebanon tree. Lebanon tree. Pinakamataas na puno rito sa California, umaabot ng mga 200 plus, 201 plus at lumalaki pa, ay yung sequoia tree. Sequoia. Ang tao noon, si Adam mismo, siya ay hindi regular size guy. He was a giant. Bakit ka mo? Siya lahat nagpangalan kahit sa dinosaurs eh. And he can pet dinosaurs. Mababa lang. Parang size of a chicken. Isipin nyo kung si Adan ay mababa lang. Tulad, sinasabi ng mga scientist na ang tao ay nanggaling kay Lucy wala pang 3 feet tall si Lucy. Mababa yun eh. Di inapakapakan ka ng dinosaur at naluno ka, nahigop ka ng dinosaur. Kaya makikita natin dito, kahit sa Bible, yung mga Leviathan, yung mga malalaking animals na nabanggit sa Biblia, yung lahat ng mga higante sa Bible, sa Biblia, yung mga animals ay pawang maliliit lang para kay Adam. Kasi nilikha siya mababa ng konti sa mga anghel. Ayun ang actual size ng angel. Yung cubit feet na yung 144. Mababasa yun. Nasabi ko na sa nakaraang yung mga message. Ibig sabihin nito ay, yung gap ni Adam kay Eve ay not only like thousands, maybe more like millions and millions and million years. Makikita ninyo, ang daming mga footprints na embedded sa rock. Ang lalaking footprints. Sabi nila, ano lang yan, gawa lang ng animals. Gawa ng animals, hindi lang isang pares. Lumakad pa. Tinatago ng mga Smithsonian yun. Yung iba pa nga, sinisira nila yung evidence Kasi nga, nung nilikha ng Diyos, ang tao, ayon sa wangis niya, giant. Kaya kita nyo nung bago pa magkasala ang tao, lahat ng animals pinangalanan ni Adam, wala pa si Eve. And then, si Adam, nag-iisa siya. Alam ng Diyos yung tinatawag na loneliness niya, pinatulog siya. Another, like, many years pass. At nung gumising siya, may isang babae. At yung babae na yun ay pinangalanan niyang Eve. At yung babae na yun, ang binabasa rito ng Biblia, siya ang unang natukso. Bakit? Because Satan, as a form of a deceptive snake o serpent, wanted her na ma-oppose niya ang Diyos through what? Religion. Yung cognitive ni Eve ang inatake ni Lucifer, ni Satan, para madala niya ang tinatawag na perception about religion. Ang religion ay nagsimula sa Genesis chapter 3. Ang sabi rin dito na it started in Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 5. Anong religion ito na sinasabi ni Satan sa babae? No, you will not gonna die.
Just disobey the Creator. Eat from it. And your eyes will be open. You will know good and evil. Yun ang formula ng religion, tandaan ninyo. Is to disobey the Creator and replace the true Creator na yung founder ng religion. Halimbawa, ang mga Muslim. They made up, ito, sa mga hindi nakakalam. Si Muhammad, nakakita daw siya ng vision at si Angel Gabriel daw po ang kausap niya doon sa kuweba na tinatawag na yung Cave of Hira sa Mecca. Actually, he was talking to Satan. He talked to Satan, si Muhammad. Because what? The Bible said, demons are abiding in every caves. Sa lahat ng caves. According to the Lord Jesus Christ sa Mark chapter 5, ang mga caves, yan ang tinitirhan ng mga demon-possessed at yung mga evil spirits na nagwa-wander around the earth. Subukan ninyo pumasok sa kuweba na nag-iisa at wala kayong ilaw. Hindi nyo alam kung sino yung mga mata na nakatingin sa inyo. Sabi ng Bible, yung mga kuweba ay dito nagtataguan, nagpapahinga ang mga evil spirits, mga demons. Kaya yung kausap niya, hindi si Gabriel. Alam niyo kung bakit? Na hindi si Gabriel yon? Wala kayong mababasa sa Biblia na ang Diyos ay nagpakilala sa kanya sa mga kuweba. Nagpapakilala ang Diyos sa mga tao through visions, sa pamamagitan, sa open air. Makikita ninyo tulad ng kay Moses sa burning bush. At hindi lang yan, tingnan nyo. Kung naaalala ninyo, si Cain at Abel. Yung religion na pina-absorb ni Satan dun sa babae kay Eve, doon nagsimula ang religion sa kanya. Maaaring masasabi niyo, paano nangyari na doon nagsimula ang religion? Yung idea ng religion ay napasimulan ni Eve. Sino ba sa maghapon na nagbabantay sa mga anak? Ay di ba yung nanay? At sino ang unang nagtuturo ng first step kung walang nalalaman yung magulang o nanay tungkol sa Diyos? Di ba yung mga babae? Huwag mong gagawin yan kasi huwag ka lalabas, hulihin ka ng Bombay. So nag-feed up yung mga nanay sa mga anak kahit hindi totoo, nagiging totoo sa mga bata. Huwag kang lalabas siya kasi kapag lumabas ka, kukunin ka ng nuno sa punso. Akala ng mga bata, totoo yung naririnig niya sa nanay niya. That's religion. Kala nyo ba? That's religion. Yung mga pag-feed ninyo, mga nanay sa mga anak ninyo na mali, that's religion. Ganon din ang nangyari kay Eve. Kaya si Eve ang unang bumagsak sa kasalanan nang she accepted religion, the new way to know God through religion na sinasabi, disobey God and eat that, disobey God, and you will not gonna die. Hindi niya alam, mamamatay pala siya sa spiritual. Kaya yung mga nanay, malaki ang importansya niyan
sa paglaki ng mga bata. Kaya nga sabi ng Biblia, i-train nyo yung mga anak sa takot sa Diyos. Hindi sa takot sa religion. Oy anak, nakagawa ka ng kasalanan, eto, manalangin ka dyan sa sulok, 4 na abagi noong Maria. O manalangin ka, eto, beads, tinuturo ni Muhammad dyan. Tapos kukuha pa ng yung kawayan, papaluin sa likod yung bata. Na mga Muslim, ganun ginagawa nila. Pati sa mga matatanda. Haram ka na haram, papaluin. Yun ang ng religion. Hindi lang sila gumagawa nun. Every religions of the world, they will punish their members sa pamamagitan nila. Did Christ told us to do that? Na i-punish natin? No. Jesus Christ said na wag kayong humatol sapagkat siya ang hatol sa huling araw. The punishment will be doon sa mga tao na yon ay magaganap kapag dumating na ang tinatawag na the final judgment. Si Cain, why he did kill Abel? Because Cain wants to reinstated religion na narinig niya sa nanay niya, kay Eve. Yung religion na yon ay gusto niyang pasimulan. Genesis chapter 4 verse 3. Hindi ko sinasabi mga kapatid na si Eve ay isang makasalanan. Pinatawad nga sila ng Diyos. But the notion of religion ay naka-embedded na sa kanyang mind. Si Eve. Cain reinstated religion. Siya nagpasimula. Nag-o-offer siya ng mga gulay na inani niya. Siyang kauna-unahan. That is own religion. Gumawa siya ng religion. He offered up. That's religion. Kung hindi nyo nalalaman. And then, yung isang kapatid niya, si Abel, a shepherd, nag-offer sa Diyos. Si Abel lang ang tumatawag sa tunay na pangalan ng Diyos sa panahon na yun. Pero itong si Cain, he just offered. He called someone's name or somebody's name, but not God for sure. And then nagkaroon sila ng battle. O sige, kung yung religion mo, yung God mo, ang Diyos mo, go ahead, mag-offer ka ng mga gulay. Eto, mag-o-offer ako sa tunay kong Panginoon. Si Abel. Si Abel, he doesn't started any religion. He just plainly called upon the name of the Lord. Tinatawag niya. Meron siyang faith. Si Abel, wala siyang faith. He just want an organized religion na siya ang magiging head. Siya ang magpapagalaw sa mga tao. Hindi ang Diyos ang gagalaw. Ayun ang ibig sabihin ng religion. Si Abel, he started faith in God in Genesis chapter 4 verse 4. Remember yung nangyari doon sa Mount Carmel nung 900 BC ago? 9th century BC. Si Prophet Elijah, hinahunting siya ni Ahab tsaka ni Jezebel. Yung wicked king and queen ng northern kingdom. Ayaw nilang marinig ang pangalan ng Diyos na ipinapangaral ni Elijah at ayaw nilang manampalataya sa Diyos, ayaw kasi nilang magsisi. At ang 400 puppets ni Baal, etong mga 400 puppets ni Baal, yung Baal na to is Bel o Baala, diyan nga nang galing salitang ale sa Baala. Sa mga hindi nakakaalam, yung Baal, diyan ang galing ang pangalan ng Diyos ng Muslim na Allah, Baala.
Yun ang katotohanan yan, Baala. Itong si Baal, na Diyos-Diyosan, na ginawang Diyos ng Northern Kingdom ng Israel, ay merong 400 prophets niya na na-convert doon sa religion na yon, na demonic religion. Katumbas siya ng mga Muslim ngayon. Demonic religion ng Islam. Ito, demonic religion din ng mga Baalites, mga Baal. At ang sabi, sa 1 Kings chapter 18 verse 7, ang sabi rito, nagkaroon ng tinatawag na usapang lalaki, kung sino ang babaan ng apoy ng Diyos sa handog niya ay siyang Diyos. Handa ba kayo ron? Yung mga false prophet, 400 sila. Si Elijah, siya lang mag-isa eh. Ang kanilang mga nagmamasid o yung mga judges nila na miron nila, nanonood, ay mga Israelites. Kung sino ang sundin ng panalangin nila na offer na masunog, ay yun ang magiging Diyos nila. So, they're in the middle of yung tinatawag na whether we follow this religion or we follow God Almighty. Eto na nga si Elijah, sabi sa verse 39, ang sabi rito, sa verse 18 hanggang 17, sa chapter 18 hanggang 17, ang sabi, sige, ilagay nyo na yung mga offer nyo. Sabi ni Elijah doon sa mga Baalites, sa mga follower ni Allah, ni Baal, yung false god. Pero huwag nyo susunugin. Ang ginawa ng 400 Muslims o Baalites, o mga follower ni Allah, ni Baala, ay nagsasasayaw, nag-iikot doon. Sigaw na sigaw. Sinusugatan na nga sarili nila. Ginagano yung dibdib. Alam mo, ganun sila yung mga Muslim. Ginagano yung dibdib. Yung parang nagpepenitensya. Iikot sila. Sige, kantahan sila ron. Umabot na ng tinutuya na nga sila. Tinutuya na nga yung mga yun ni Elijah. Baka natutulog pa Diyos nyo o nagsha-shopping sa Walmart o sa... Baka Diyos nyo, natutulog pa o bingi, hindi kayo marinig. Lakasan nyo pa. Yung mga, yung mga false prophet, nilakasan nila. 400 sila, dami nila, ingay nila. Wala napagod sila hanggang sa maghapon na. Ang tagal nila nag-iikot. Walang sagot ang Diyos Kasi nga, religion yon. Their religions is nothing in the sight of God. And here comes Elijah. Merong 4 na tinatawag na banga, lagyanan ng tubig. Inutusan niya yung mga Israelites. Kuha ka ng tubig, lagyan mo yan. Sabi ng iba, baka crudo yung kinuha nila, gasolina. Wala pang gasolina tsaka hindi pa na-discover ang crudo. Huwag na nilang dagdagan. Kuha ng tubig sa bukal. 4 na jar. Dala na 4 na jars. Ang ginawa ni Elijah, yung carcasses ng mga handog, yung mga baka, nakahalera doon. Inayos niya yung yung bato, nilagyan niya ng 12 bato, simbolo ng 12 tribes of Israel. At ipinatong yung mga kahoy, at sa ibabaw noon, yung mga baka na kinatay. Yung mga Israelites, dali nila yung banga, binuhos doon sa kahoy tsaka sa handog. So, basa. Ang sabi ni Elijah, teka, kumuha pa kayo ng 4 pa para makita ng mga Baalites na to, na mga Muslim na to, na hindi tayo nandadaya, hindi ako nandadaya, kuha ulit. Kumuha sila, binuhos yung 4 na jar, so 8 na. Hindi pa kontento si Elijah, basain pa yan, kuha pa ng tubig, kumuha. So, 12 na. Ibig sabihin, 12 tribes of Israel. Tapos nanalangin siya. Bumagsak yung apoy. Sinunog yung handog. Sigawan yung mga tao. Ang sabi ng sigaw ng mga tao, Yahweh Huha Elohim! Yahweh Huha Elohim! The Lord God Almighty is our God!
At sabi ni Elijah, hulihin ninyo yung mga Muslim na yan, pagpapatayin niyo yan. Doon, yung mga Israelites ang tumapos sa mga Baalites, mga follower ni Baala, ni Allah, doon, inubos sila. Yung mga Baalites na yon, yung si Baal, ang mga symbol nila, mga kwintas nila, half moon. Mababasa niyo sa Bible yon, half moon, crescent moon. Pati sa mga camel nila nilalagay. Mga Arabian, nila yon, sign ng pag-worship nila kay Baal. So makikita natin dito na ang religion, hindi ito kayang tapatan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi rito sa verse 39, when the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God, the Lord, He is God, Yahweh, Uha, Elohim. Ikalawa, nung dumating ang Panginoon sa Kristo rito, Jesus Christ condemned religion. Sabi ng Matthew 23 verse 13 hanggang 36, the Jewish people rejected Christ as promised Messiah. Makikita nyo yun sa Matthew 23 verse 37. Ang Panginoon sa Kristo, yung mukha niya nakatapat dun sa Jerusalem. Nandun ang Temple Mount. Nandun ang Second Temple na pinatayo ng mga tao na yun. Bagamat alam nila na ang templo, hindi na nanahan ng Diyos dun eh. Unang-una, yung Holy of Holies, wala na yung Ark of the Covenant. Nung panahon ng Panginoon Kristo, wala na. Wala na ron kasi panahon pa ni Nebuchadnezzar yun na sinalakay sila ng Assyrian, ay nawala na yun. Kasi nga, padating ang Panginoon, siya yung Ark of the Covenant, si Jesus Christ mismo. Subalit, tinanggihan siya ng mga religious people. Alam ng Panginoon na ang mga taong ito ay mapapahamak, yung mga tumanggi sa Kanya. Nagbigay siya ng last message niya sa Jerusalem. Ang sabi niya, Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang Panginoon, sa huling araw, sa kanyang muling pagbabalik, makikita siya ng lahat ng mata ng tao. Anumang religion ng tao sa panahon na yun, makikita siya na dumarating at sila'y mananangis at iiyak. Nasasabihin nila, totoo pala ang Hesukristo ng Biblia na pinangangaral ng mga tunay na Kristiyano. Jesus Christ condemned religion. Sa Matthew 23 verse 13 hanggang 36, the religion of the Jews. Woe to you, Pharisees, scribes. Basahin nyo na lang, lahat nandun. Kasi hindi nila tinanggap ang Panginoon, ang palatandaan na siya ang Kristo,
nung i-welcome siya ng mga tao sa Jerusalem, na merong mga palm tree, yung palm tree leaves, at umaawit ang mga bata. Nagbulag-bulagan po ang mga Pharisees at mga scribes. Even his own brothers did not believe in him. So John chapter 7 verse 5, for even his brothers did not believe in him. Isa sa mga makikita natin na normal na nangyayari sa mundo, kapag ang Panginoon Jesucristo ay sinasabi ninyo, pinangangaral ninyo sa sarili ninyong sambahayan, they will not believe you. Hindi ka paniniwalaan ng nanay mo, ng tatay mo, kasi sasabihin, anak lang kita eh. Ganyan din ang nangyari sa Panginoon. Nung sinabi niya na siya ang Savior sa mga tao, narinig ito ng mga kapatid niya. Makikita nyo na pinagtulakan pa nga siya ng mga kapatid niya. Sabi ng John chapter 7 beginning verse 1, umalis ka na rito. Yamang nagpakilala ka na ikaw ang Messiah, pumunta ka rin sa umalis ka ng Nazareth, pumunta ka ng Judea. Para makita nila mga himala na ginagawa mo. Big sabihin, get out of the house. Nagpakilala kang hindi siya tinanggap. Kaya may mga tao na nakikinig sa pangangaral ng Panginoon sa isang bahay. May kumatok. Meron ba diyang pangalang Jesus? Nangangaral ng Panginoon. Ang sabi, yung nanay at mga kapatid mo nasa labas, hinihintay ka. Gusto ko makausap. Ano sabi ng Panginoon? Who's my mother? Those who listen and obey the word of God is my mother and brother and sisters. Nakalimutan ba ni Mary na ang isinilang niya ay Savior? Savior niya mismo at Savior ng buong mundo? Maaring si Maria ay nag-doubt sa paniniwala niya, pananampalataya niya, at maaring yung Jewish religion ang inaasahan niya na magliligtas sa kanya. Maaring ganun. Subalit na bago lang ang pananaw ni Maria ng alin? Nang Panginoon Jesucristo ay mabayubay sa krus at magsalita ng 7 mga sinambitla niyang wika, na yon ay nakasulat sa Old Testament. Lahat. Doon lang nabago ang kanyang pananaw. At doon na siya sumasama sa mga panalangin. Kaya sabi ng Biblia, mahayag ang iniisip ng mga tao. Sabi ng hula ni Simeon, at ang iyong puso ay parang tinarakan ng balaraw ng isang sundang o kutsilyo o espada. And then she realized na si Jesus Christ na kanyang isinilang, ipinanganak ay ang Savior ng sanlibutan. Mga kapatid, merong mga hindi nyo ba alam na ang mostly kababaihan, they founded religion. Tulad ng Christian Science religion, yung mga cultic religion na to, founded by Mary Baker Eddy noong 1870s. At yung religion na theology plus philosophy combined ay
Founded ito ni Helena Blavatsky noong 1970. At noong 1774, si Anne Lee, he founded a Shakers ministry. Shakers. Galing sa mga Quakers sila. At isa pa, babae rin na nag-found ng Seventh-day Adventist sa Badista. Si Ellen Gold Harmon, na tinatawag rin na Helen White, noong 1879. At yung nagtatag ng Foursquare Gospel Church ay si Aimee McPherson noong 1923. Mga cultic religion to sinasabi ko. Bakit ang mga kababaihan ay nagagamit pa rin ni Satan sa ganito? Tulad halimbawa ng Islam. Sino ang nagpalakas ng loob ni Muhammad na paniwalaan yung kanyang nakita sa cave? Alam natin, yung kuweba na yon, hindi yun pinapasok ng mga tunay na anghel ng Diyos. Kasi sa Biblia, tulad ng sinabi ko, ang kuweba ay taguan ng mga fallen angels, ng mga evil spirits, kahit yung sa gatherings, yung lalaking natutulog sa tomb, kuweba yun, yung tomb, na pinalaya ng Panginoon sa kanyang masamang espiritu, di ba? Doon natutulog, doon na nakatira. Kasi ang kuweba ay, biblically speaking, maging sa Old Testament, ay doon nag-harbor o nagtatago, abodement iyon ng mga demons. Sabi, yung babae na unang asawa ni Muhammad, siya ang nagsabi na, totoo yun, maniwala ka. And then she's the one who organized the religion na tinatawag na magiging Islam. Yung babae na asawa niya. And then, tinulungan lang sila ng mga warlords na isulat, subalit binagong mga mensahe na hindi naman si Angel Gabriel, kundi si Satan himself. Because Satan can disguise himself as an angel of light. 2 Corinthians chapter 11, verse 14 hanggang 15. Ang mga kababaihan, kaya sabi ng Biblia, sa tuwing mag-gather, sabi ng Apostol Pablo, mga angaral, ay kinakailangan na dun sa bandang likuran, upang hindi sila maging sanhi ng tinatawag distraction, na di-distract na yung message ng Diyos. At hindi ba ninyo alam rin na ang mga monumento ng mga false gods ay mostly babae? Ginawa nilang mother ang babae, Mother of God, I mean. At until now, yung mga religion na nakikita ninyo, sinasabi, siya ang Mother of God. Wala hong mother ang Diyos. Ang Diyos ay merong anak, ang Panginoong Jesucristo, pero walang Mother of God. Lahat ng ito ay pandaraya ng tinatawag na Lucifer, ni Lucifer, na he can like spark your brain into something and then sasabihin, ito ang bagong religion na sundin mo at gawin mo. Ito lamang ang tunay. Kaya makikita natin, ang religion, ang founder ng religion, ay si Satan. Sapagat ang pananampalataya lamang kay Kristo Jesus ang tunay. Siya ng Diyos na nagkataong tao, bumaba dito sa lupa, namatay at muling nabuhay at makit sa langit. Siya ang tagapagligtas. Wala na ho. Ang Bibliang ito ay natapos na ang kabanata. Naganap na. Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng paghahandog ng tao nung nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. At lahat na nakasulat sa Bibliang ito ay magaganap at magaganap sapagkat ang mga panahon nating ito ay naganap na.
tayo lamang po ay tulad ng tuyong dahon na nasa ibabaw ng tubig at hinihipa ng hangin papunta sa destinasyon niya na walang makapagpipigil. Ang ibig sabihin ay lahat tayo ay predestined. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon Kristo, you are predestined to heaven already. Yung future mo nandun na. At kung ikaw ay hindi tumanggap sa Panginoon, hindi ka nagsisi, your predestined has already been sealed up by God. Doon ka sa death and Hades na binabanggit na siyang daladala ng isa sa mga four horsemen. Subalit kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon, tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ikaw ay nakasulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay na sa langit at ikaw ay taga-langit na new heaven and new earth, ang ating eternal na tahanan. Saglit po tayo manalangin, may yumuko tayo, lahat pumikit. O Panginoon Kristo, marami pong salamat. Alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay na ito ay naganap na at pawang naganap na, Panginoon, sa iyo. Nung sinabi mo, naganap na. At alam mo, Panginoon, kung sinong maliligtas at kung sinong hindi. Subalit kaming nakikinig sa iyo, Panginoon. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon tagapagligtas. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Mesaya, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na lumakat sa ibabaw ng lupang ito, upang kami tubusin sa aming kasalanan at upang kami hanapin. Subalit ang aming buhay, Panginoon, ay pinalitan mo ng buhay na walang hanggan nung kami tumanggap sa iyo. Marami pong salamat. Tinatanggap ka namin, Panginoon, magpakailanman. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo, Brother John ng Creoke, pananampalataya at katotohanan to. God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen and Amen.